Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po inyong kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Nawa, sa nakarang 6 na araw, tayo po sana ay nakaramdam ng pagpapala. Nakaramdam ng kagalingan sa mga may sakit. Nakaramdam ng kaginhawaan sa may mga bagabag sa buhay. At higit sa lahat, nagkaroon tayo ng pag-asa na sa anumang antas po tayo ng buhay na ating kinalalagyan, naway maalala natin ang mga pagpapalang ipinaparamdam sa atin ng ating Ama sa pamamagitan ng ating rabay, na ito po sana ay maalala nating ipagpasalamat sa araw-araw ng ating buhay. Now, kung kayo po nakahanda na, ang lagi po nating sinasabing ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. So talasasin po natin ang kwento ng ating rabay. Alam po ninyo, naging matagumpay po at naging maligaya yung aming pagpunta at pamamasyal sa mga kapatiran po namin sa bandang Bioras Assembly. At ang aral pong ito ay may kinalaman doon sa natutunan kong aral, doon sa nangaral sa amin, na tayo po ay may pagkakataon na mapabilang sa mga tinatawag na mga lingkod at magiging tagapagmana ng ating Ama. Dahil alam natin ang kwento. Ang pagpapalang kaligtasan ay ibinigay sa mga anak ni Abraham, ang mga tinatawag na mga Israelita. Pero dahil po sa kabutihan ng Ama, inextend po niya ang pagpapalang ito. At nawa, doon sa extension na ibinigay ng ating Ama sa pamamagitan ng ating rabay, ay makasama tayo. Dahil po nung panahon ng ating rabay, may mga nagtanong po sa kanya dahil may naghahanap sa kanya. Tinatanong ang rabay na siya daw po ay hinahanap ng kanyang ina at ng kanyang mga kapatid. Pero imbis na sagutin ng ating rabay na siya ay andudoon, na siya ay natagpuan ng kanyang ina at ng kanyang mga kapatid, siya po ay nagtanong. At ito naman po ay magiging katanungan sa atin. Now, dito po sa aklat ng Mateo, chapter 12, verse 48, ganito ang sinabi ng rabay nang sinabing siya'y hinahanap ng kanyang ina at ng kanyang mga kapatid. At ito yung magiging tema ng ating kwento, na siyang ipapatalastas ng ating rabay kung sino sa atin ang matatawag doon sa kanyang sinasalitang kwento na tatawagin niyang mga kapatid. Ito po ang sabi ng rabay dito sa aklat ng Mateo chapter 12 verse 48. Sabi po niya, ngunit siya ay sumagot. Meaning sumagot ang rabay nang siya ay tinatanong o siya ay sinabihan na siya ay hinahanap ng kanyang ina at ng kanyang kapatid. Ito ang sagot ng rabay. At sumagot at nagsabi sa kanya, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Kaya, ang pamagat po ng ating rabay sino ang tatawaging kapatid? At yung mga tatawaging kapatid, sila ba yung tinatawag na mga ampon? Dahil alam natin ang kwento na malibang tayo po ay maging anak ng Ama, wala po tayong pagpapalang kaligtasan. Tandaan po niyo ang kwento. Pero bago po tayo mapabilang na anak, tandaan po natin ang kwento, ang ibinibilang lamang na anak nung panahon na ibinigay ang pagpapala ay para lamang sa mga Israelita. Pero nang makita ng Ama, na ang mga hindi tinatawag na anak ay nagpupumilit na maging anak, at nagpupumilit na gawin ang kanyang kalooban, ganito ang kanyang sinabi sa Lumang Tipan, na magiging batayan natin kung sino ang tatawaging anak sa ating mga panahon. At sila yung tatawaging mga inampon ayon sa pagpapala. Ito pong sabi niya sa aklat ng Exodus chapter 12 verse 48. Ang pamagat po ng ating kwento ay ang ampon, o yung mga sinasabing tatawaging mga anak. Ito po ang sabi niya sa Exodus chapter 12. Exodus chapter 12 verse 48.
Exodus chapter 12, verse 48. Pareho siya ng Mateo kanina na 12:48. Exodus 12:48, ito ang sabi. At pagka ang isang taga-ibang lupa ay nakikipamayan sa inyo. Now, ito ang sabi ni Amang Yahweh sa mga taga-Israelita. Now, tandaan natin ang kwento. Sa pagbabasa natin ng Biblia, nauunawaan natin na ang pagpapala at lahat ng kautusan ay ibinigay lamang sa mga tinawag niyang pinili. Ang pinili niyang bayang Israel at pinili niyang bayang magiging tagapagmana ng kanyang pagpapala. Sila lang po yung pinagpilian. Ano po? Sila lang yung pinili sa lahat ng mga pinagpilian kausan na. Pero sinasabi niya rito na kapag ang mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo, yung mga nagpupumilit na maging katulad ng mga Israelita, yung mga nagpupumilit na gawin ang kanyang kalooban, kaya ang tanong kanina ng rabay, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Ano po? Yun ang katanungan ng rabay kanina. Kaya ito ang kasagutan ng ating ama nung may mga ibang tagalupa na nagpupumilit magkipamayan sa bayang Israel. Ito ang kanyang sinabi. Sa mga taga-ibang lupa na nakikipamayan sa inyo at mangingilin ng Pasko ni Amang Yahweh, anong gagawin sa kanila? Ay tuliin lahat ng kanyang mga lalaki at saka siya lumapit at ipangilin. At anong mangyayari pagkatapos na maganap ang pagtutuli sa kanya? At siya'y magiging parang ipinanganak sa lupain. Anong sabi niya? Magiging para daw silang mga ipinanganak sa lupain. Para daw silang mga magiging tagapagmana ng Ama bilang mga anak. At siya'y magiging parang ipinanganak sa lupain ninyo. Kapag daw ang isang tagalupa, sabi niya na nakikipamayan sa inyo, nakikipamuhay sa inyo, ano po? Kapag ginanap nila ang tuntuning ibinigay sa mga Israelita, anong sabi ng Ama? Sila din ay parang ituturing na ipinanganak sa inyo. Wow! Sila daw ay mga tatawaging mga ipinanganak sa lahi ng Israel, bagamat sila ayon sa laman ay hindi mula sa dugo ng bayang Israel. Sila yung mga tinatawag na ampon. At kung sila'y tinatawag na ampon, alam natin ang kwento. Ayon sa ating batas ng tao, kapag ikaw po ay nag-ampon, marami ka pong gagawing mga papeles, At kapag ikaw ay itinuring na ampon ng isang mag-asawa, anong gagawin alin ang unang papalitan sa iyo? Ang unang papalitan sa iyo ay ang iyong pangalan. Ikakabit ang pangalan ng umampun sa iyo para mapaniwala ang lahat ng tao na ikaw ay anak ng nag-ampun. Ikaw ay pag-aari ng nag-ampun. Now, ang tanong sa atin, tayo na inampun ng Ama sa pananampalatayang ibinigay sa atin, tayo ba ay ibinubuhay natin ang pangalang ikinabit niya sa atin nung tayo'y inampon? Yun ang katanungan. Kaya ang katanungan ni sino, sabi ng ating rabay, ang aking mga kapatid. Sino, sabi ng ating rabay, ang aking ina. Tandaan po natin ang kwento, Tayo sa ating panahon ay mga tinatawag na ampon, pero sino sa atin ang tunay na ampon? Dahil ang tunay na ampon ay yung ibinubuhay ang pangalan nung nag-ampon sa kanya. Binibigyan niya ng karangalan yung nag-ampon. Bakit? Dahil hindi dapat na maging kinakahiya ng ampon yung nag-ampon. At yung nag-ampon naman ay hindi dapat niyang ikahiya yung kanyang inampon. Bakit? Ito'y napakalaking pagkakasala. Kaya tandaan natin ang kwento na tayo ay tinatawag bang tunay na ampon at magiging tatawaging mga kapatid ng rabay? Ito ang sabi niya dito sa verse 49.
Isang kautusan na magkakaroon saan? Sa ipinanganak, sa lupain, meaning ang bayang Israel, at sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayang kasama ninyo. Now, ito ang dahilan mga kapatid ko sa mga nagtatanong, bakit ginagawa natin ang mga kautusang ibinigay sa mga bayang Israel? Dahil tayo ay kahalintulad nung panahon ng mga Israelita na nakikipamayan sa kanilang lugar. At nang tayo ay matawag na ampun ng Ama dahil sa pananampalataya natin, tayo daw dapat ay magkaroon ng isang kautusan na siyang sinusunod ng bayang Israel. Yun pong dahilan mga kapatid ko, kung bakit pinagpipilitan nating mga ampon, kung tayo ngayong tunay na ampon, kung tayo ngayong tinatawag na anak ng Ama na idinugtong sa sanga, tayo daw po ay dapat sumunod sa kautusan ibinigay niya sa kanyang bayang Israel. Tandaan po natin ang kwento, Ang tanong sino ang mga tatawaging mga anak? Sino ang mga tatawaging tunay na ampon? At ang tanong ng rabay, sino ang aking ina? At sino ang aking mga kapatid? Tandaan natin ang kwento. Kaya sabi niya dito sa Roma chapter 8, puntahan natin ang aklat ng Roma. Roma chapter 8, kung dati-rati marami tayong mga binabasang mga lumang tipan sa ating pag-aaral ngayon, parang nakikita ko na mas marami ang ibinigay ng rabay na babasahin sa bagong tipan. Roma chapter 8, verse 14, ito ang sabi. Roma chapter 8, verse 14. At nang pumasok si Yasua sa bahay ng ating rabay, o sa bahay ni Kipa, Roma 8:14. Pati yun naman itong binabasa ko. I'm sorry. Mate yung aking binabasa. Roma pala yung aking sinasabi. Roma 8:14. Roma 8:14. Ito ang sabi dito sa Roma. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Ama ay sila ang mga anak ng Ama. Now, sino daw yung mga tatawaging anak? At sino yung tatawagin ng rabay na mga kapatid? Lahat, sabi niya, meaning hindi na tinitignan kung ikaw ay Israelita o ikaw ay taga-ibang bayan. Dahil tayo ay taga-ibang bayan. Pero bagamat tayo ay taga-ibang bayan na idinugtong sa sanga, tayo yung mga inampun ayon sa pananampalataya dahil sa kaawaan ng ating Ama, sa pamamagitan ng ating rabay. Ang sabi niya, lahat ng tinatawag at pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng Elohim ay sila ang mga tatawaging mga anak ng Elohim. Now, bakit? Ano bang kasagutang ibinigay ng rabay nung sinabi niya yung katanungang, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Eto, balikan po natin ang kwento dito sa aklat ng Mateo. Para tapusin ng rabay yung kanyang kasagutan nung siya po ay pinagsabihan na nasa labas ang kanyang ina at hinahanap siya ng kanyang mga kapatid. Ang sabi ng rabay, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Ito ang idinugtong ng rabay na kasagutan. Para maunawaan natin ang kwento na yung sinasabi ni Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma na sinasabi ang pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng Ama, meaning ang nabubuhay sa salita ng Ama, ay sila ang mga tatawaging anak. Ito ang sabi ng rabay. Chapter 12, verse 49. At iniunat ng rabay ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Now, bakit? Bakit? Sinabi ng rabay ng kanyang mga alagad na sumusunod sa kanya at ginaganap ang kanyang kalooban ay siyang kanyang ina at kanyang mga kapatid. Ito, verse 50. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at aking ina. Now, sinabi po ba niya rito na ikaw ay dapat na maging isang Israelita mula sa dugo ni Abraham? Sinabi ba niya na ikaw ay dapat taga-ibang lupa na nakikipamayan? Hindi po. Ang sabi niya
sino man, walang kinikilanlan, maging isang tubong Israelita o isang dayuhan. Ngunit kung ikaw ay gumaganap sa kalooban ng Ama, ikaw ang sinasabi ng rabay na kanyang ina, kanyang kapatid na lalaki, at kanyang kapatid na babae. At kung ikaw ngayong kanyang kapatid na lalaki at babae, anong sabi kanina ni Apostol Saulo sa mga taga-Roma? Ang lahat ng pinapatnubayan ng banal na espiritu ng Elohim ay siyang tatawaging mga anak ng Elohim. And then dinagdagan pa ni Apostol Saulo dito sa aklat ng Roma chapter 8 verse 15. Tapusin natin yon sa Roma. Ang binasa ko kanina ay verse 14, tatapusin ko sa 15. Ito ang sabi niya. Balikan natin ang Roma chapter 8 verse 15. Ito ang sabi na dagdag. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang banal na espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng ng pagkukupkup. Tinanggap daw ninyo ang espiritu dahil sa pagkukupkup. Tayo daw ay inampon. Now, tandaan ninyo, tayo daw ay inampon. Now, maalala niyo ang kwento sa aklat ni John, chapter 16, verse 17, na tayo ay, na hindi daw natin pinili ang rabay, kundi tayo ay kanyang pinili. Sa lahat ng mga kinapal, magmula sa panahon ng rabay hanggang sa ating panahon for more than 2,000 years, sinasabi ngayon, hindi mo ako pinili, sabi ng rabbi, pero pinili kita. At dahil pagka pinili ka niya, ikaw daw sabi niya ay kinupkup sa pamilya ng rabay, kaya ikaw ay tinatawag na ampun ng Ama. At kung ikaw ay inampun ng Ama din, ikaw ay tatawaging kapatid ng rabay. Pero ang tanong, tayo nga ba yung totoong tunay na ampun? Dahil tandaan natin ang kwento. Ang gumaganap sa kalooban ng Ama, ang siyang tatawaging anak. Ang tunay na ampon ay ang ibinubuhay ang pangalan ng kanyang Ama na nag-ampon sa kanya. Kaya sa ating buhay, kaakibat ba sa ating gawa at pananalita ang pangalan ng ating Amang Yahweh na binibigyan natin ng karangalan? O ang gawa natin ay nakakahiya? At dahil dito'y nadadawit sa kahihiyan ang pangalan ng ating Ama at ang ating rabay dahil sa ating mga salita at gawa? Huwag naman sana. No po, huwag naman sana. Dahil sabi dito sa aklat ng Galatia, chapter 4, talasasin natin ang kwento kung bakit tayo natawag na ampon. Ano po? Galatia chapter 4, verse 4. Datas ko sa verse 3. Gayon din naman tayo, nang tayo mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Ama ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Bakit? Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkup sa mga anak. Now, ano daw po yung dahilan? Bakit ipinadala ang rabay? Ipinadala po ang rabay upang tayo daw ay masama sa pagkukupkup na tatawaging mga anak. Ibig sabihin, hindi lang ang mga Hudyo o ang mga Israelita ang naging dahilan kung bakit namatay ang rabay sa pulos. Kundi namatay din daw ang rabay para sa mga anak na tatawaging mga anak dahil sa pagkaampon. Kaya tayo ay tinatawag na anak, bagamat tayo ay tinatawag na mga anak mula sa pagkaampon. Kaya sabi na dito sa verse 6, at sapagkat kayo'y mga anak,
Tandaan ninyo tayo'y anak sa pagkaampon. At since bagamat tayo ay ampon, ngunit tinatawag tayong mga anak. Bakit? Dahil nasa atin ang pangalan ng ating rabay. Kaya sabi ng ating Apostol Saulo, sapagkat kayo'y mga anak ay sinugo ng Ama ang kanyang espiritu. Sinugo ng Ama ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Now, ito ang dahilan kung bakit tumatawag tayo sa ating Ama at Elohim. Na tinatawag natin siyang Ama. Amang Yahweh. Bakit? Dahil kinikilala natin ang ating sarili na tayo'y mangampun. Ulitin ko ano po. Kinikilala natin ang ating sarili na tayo'y mangampun. At kung kinikilala natin ang ating sarili, hindi natin ikinahihiya na ipagsabi kahit kanino nang umampun sa atin ay ang ating tinatawag nating Ama. Bakit? Dala-dala natin ang kanyang pangalan. Ano po? Dala-dala natin ang kanyang pangalan. Dahil tayo, ayon sa pagpapala ng rabay, ay gumagawa sa kalooban ng Ama dahil ang kanyang banal na espiritu ay tumatahan sa atin. Tandaan niyo ang kwento. Matatawag lang tayong mga anak kung dala-dala natin ang kanyang pangalan at kung ginaganap natin ang kanyang kalooban. At kung ginaganap natin ang kanyang kalooban, then ang banal na espiritu ay nasa atin, kaya tayo ay tinatawag na mga anak ng Elohim. Ano po? So tandaan natin ang kwento. Aklat ng Efeso chapter 1 verse 5. Efeso chapter 1. Efeso chapter 1. Ito ang kwento. Efeso chapter 1 verse 5. Tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup. Now, ito yung sinasabi kanina na tayo ay pinili ng rabay. Hindi natin siya pinili. Pero pinili tayo ng rabay. Now, balikan natin ang kwento ng ating pamilya. Yung ating tinatawag na history ng ating pamilya. Now, ilan sa ating family ang nakakilala sa ating rabay? Bago tayo. Sa aking panahon, sa aking pamilya, ako yung nauna. Wala akong maalala sa aming pamilya na nakakilala kay rabay before. Ibang pagkakilala nila. Ano po? Ganon din siguro sa inyo, Tayo ay pinili sa ating mga pamilya para pasimulan ang kwento ng ating pagkaampon. At sinasabi niya na, hindi mo ako pinili, sabi ng rabbi, pinili kita. Totoo po yun. For whatever reason, ang rabbi lamang po nakakalam. Hindi po natin pwedeng ipagyabang na tayo po ay pinili dahil tayo ganito, tayo ganoon. No, hindi po. Tandaan niyo ang kwento. Ang rabbi ang pumili sa atin. At siya ang may alam na dahilan kung bakit tayo pinili sa ating panahon. At itong sinasabi dito ni Saulo sa aklat ng mga taga-Efeso. Verse 5 sabi niya, kayo ay itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua Messiah. Kaya ang ating pananampalataya ay mula kanino? Sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Sabi nga sa ibang talata, He is the author and the finisher. Siya ang nagpasimula. Siya rin ang magtatapos ng ating pananampalataya. Pinili daw tayo ng rabay. For whatever reason. Sa ating panahon. Sa ating pamilya. Itinalaga tayo ng rabay. Para saan? Sa ganang kanya. Ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Bakit daw tayo pinili ng rabay? Para daw sa kanya. Anong ibig sabihin ng para sa kanya? Ng ating buhay, pananalita at gawa ay para kanino? Para sa ikararangal ng kanyang dakilang pangalan. Yun po ang tunay na dahilan. Ano po? Kaya kung ang ating mga gawa puro lang pansarili natin sa ating panahon hanggang sa ipikit natin ang ating mga mata. Mga kapatid ko, sayang ang pagkapili sa atin. Sayang ang pagkapili sa atin. Ano po?
Kaya ang lagi kong pinapangaral sa inyo mga kapatid mula sa Rabay, hindi masama na gugulin natin ang ating panahon sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, pero at the end of the day, ano po? Bago natin ipikit ang ating mga mata, bago natin ubusin ang ating mga kalakasan, sabi ni Haring Solomon sa kanyang Kawikaan chapter 12 verse 1, alalahanin mo ang iyong Ama at Elohim sa iyong kabataan. Yun ang sinasabi ng Rabay. Dahil kung ang pagkapili po sa atin para lang gugulin natin ang ating sarili para sa mga mahal natin sa buhay, abay mga kapatid ko, anong sabi ng Rabay? Anong pagkakaiba ng makasalanan sa matuwid? Anong pagkakaiba? Sabi niya. Ang makasalanan ay gumagawa din ng kabutihan sa kanyang mga mahal sa buhay. That is true. Mas marunong pa nga sila kaysa sa atin. Yun lamang bang ipinangako sa atin na gagawin natin sa buhay na ito? Hindi po. Pinili tayo ng Rabay sa kanya para sa kanya. Meaning para sa kanyang karangalan at gawa. Ano po? Nasa kanya ay maroon, ano sabi niya? Sa verse 6. Ephesians chapter 1 verse 6. Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya. Sana sa ating mga gawa, napapapurihan ng ating Amang Yahweh ang ating Rabay. Sa bawat mga gawa natin sana, nagawa ng ating mga kamay, sana kahit papaano maalala ng mga pinaggawan natin ng kabutihan na mabuti si Amang Yahweh. Na mabuti ang ating Rabay Yeshua. Ano po? Sana maalala nila. Dahil kung ang ating iniisip ay ang ating mga sarili lamang, bay mga kapatid ko, nasaan ang karangalan ng Rabay? Nasaan ang karangalan ng ating Amang Yahweh? Baka karangalan po natin ang ating mga iniisip. Ano po? Baka karangalan natin. Inaalala natin ang ating mga anak, inaalala natin ang ating mga mahal sa buhay, inaalala natin ang ating mga pamangkin, inaalala natin ang ating mga apo. Now, hindi ko sinasabing masama ito mga kapatid ko. Gawin ninyo, mga gawa ninyo. Pero ipinapaunawa ng Rabay, isipin naman natin si Amang Yahweh sa ating mga gawa. Baka inuubos natin ang ating 24 hours a day para lang sa kanila. At wala man lang sa puso natin ang ating Amang Yahweh. Huwag naman po sana. Ano po? Tandaan niyo palagi ang sabi ng Rabay. Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Siya din ang sumagot, ano? Ang sino mang gumaganap sa kalooban ng aking ama ay siyang aking ina at siyang aking kapatid. Lagi po nating tatandaan mga kapatid ko, sa bawat gawa natin, naaalala ba natin ang ating ama? Ano po? Bago natin ipikit ang ating mga mata, bago maubos ang ating kalakasan, sana, maalala nating pagsilbihan si Amang Yahweh. Kapatid ko, ikaw ang nakakaalam kung ikaw ay totoong nagsisilbi kay Amang Yahweh, may pagkukulang ka. Ikaw ang makakasagot. Tayo lamang makakasagot dahil kung minsan tayo inuusig ng ating mga konsensya, totoo po yan. Ang konsensya po natin ang uusig sa atin kung tayo po ba'y gumagawa ng ayon sa sukat ng ating makakaya. Ang sinasabi ko, ayon sa sukat ng ating makakaya, hindi sukat ng iba. Sa sukat ng ating makakaya. Ano po? John, aklat ni Yohanan. Tandaan niyo ang kwento, ano? Hindi lamang tayo nabubuhay para sa ating mga asawa, mga anak, na ultimo araw ng pagsamba. Naghahanap buhay tayo para sa kanila. Bay kapatid ko, sayang ang araw. Sayang ang araw. What if namatay ka sa araw ng pagsamba at ikaw ay nasa hanap buhay? Masasabi mo ba kay Amang Yahweh sa iyong pagdidepensa sa sarili mo sa araw ng paghuhukom? Amang Yahweh, ginagawa ko yun dahil sa aking mga mahal sa buhay. Abay mga kapatid ko, ang salita ng ating Rabay o ang ating salita ng ating Amang hahatol sa atin at the end of the day. Anong sabi niya? Ipangilin mo ang araw ng Sabat. At gawin mo ang kanyang kalooban. Ipinangingilin ba natin o tayo nasa paghahanap buhay? Hindi natin pwedeng irason na tayo naghahanap buhay para mabuhay ang ating mga mahal sa buhay. Ang mga mahal natin sa buhay, huhusgahan sila sa kanilang mga sarili.
Pero sa ating mga gawa, hindi natin pwedeng idamay ang ating mga mahal sa buhay na magiging dahilan kung bakit tayo gumagawa ng pagkakasala. Tandaan po natin ang kwento, ano po? Hindi ipinangako sa atin ang bukas. Ha? Sabi nga sa aklat ni Ezekiel, papaalala ko sa inyo, sabi ng rabbi, kung ang isang mabuting tao ay gumawa ng kabutihan sa lahat ng kanyang buhay, sa lahat ng kanyang buhay, nakagawa siya ng kabutihan. Pero siya gumawa ng kasalanan at doon siya namatay. Anong sabi ni Ezekiel? Lahat ng kanyang mga nagawang kabutihan ay hindi ipapaalala sa kanya. Napakasakit po na tayo kunin ng Ama sa oras na tayo pinagkakasala. Huwag naman sana. Ano po? Alam natin na dapat nating ipangilin ng araw ng pagsama, pero lagi nating sinasabi, mauunawaan ni Amang Yahweh, abay mga kapatid ko. Isinulat ng Ama ang kanyang kautusan. At ang salitang ibinigay sa atin ang hahatol din sa atin at the end of the day. Ulit-ulitin ko sa inyo, mercy is not, ang kaawaan ng Ama ay hindi darating sa araw ng paghuhukom. Yun ang kanyang sinulat. Mercy is now. Pero ang paghuhukom, galit ang naghihintay. At ang ating mga gawa ay hahatulan ayon sa salitang ipinaunawa sa atin. John chapter 1, verse 12. Sabi po niya rito, John 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap. Now, sino mga tumanggap? Tayo. Itaas niyo ang inyong mga kamay. Kilalanin ninyo ang sarili niyo na tayo ang mga nagsitanggap sa pagpapalang pananampalataya. Itaas niyo ang kamay niyo. Now, ang tanong, pag itinaas natin ang ating kamay, din sasagutin natin kung ang ating mga ginagawa ay ayon sa pagkakatawag sa atin. Kaya nga nasusulat palagi, ang ating mga gawa ang hahatol sa atin at the end of the day. Kung anong sinasalita ng ating mga bibig at kung ano ang ginagawa ng ating mga kamay at mga paa, yun ang hihahatol sa atin. Kaya kung tayo ay nagsasabing tayo mga anak ng Ama, tayo ay tinatawag na mga ampon, ibinubuhay ba natin ang ating Ama na umampun sa atin? Ibinubuhay ba natin ang pagkakatawag sa atin bilang isang nananampalataya? Yun ang katanungan sa atin. At tayong makakasagot. Sabi niya sa verse 12, datapwat ang lahat ng sa kanya nagsisitanggap ay ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Ama. Tayo daw ay binibigyan ng Ama ng karapatang maging anak niya. Hallelujah, wow. Tandaan ang kwento. Imagine ninyo ang mga sarili ninyo. Imagine natin ang ating mga sarili natin. Ano po? Sa ating lugar, may tinitingalang palasyo. At doon sa palasyo na yun, may nag-iisang tagapagmana. At tayo ay nakatira sa baba ng palasyo, pawid ang ating mga bahay, halos butas-butas ang ating mga damit. Ano po? Yung ating mga tahanan, dampa. Pero yung nag-iisang anak na nasa palasyo na nakatira, siya po'y bumababa para tignan kung sino sa mga taga-baba ang pwede niyang tawaging mga kapatid at pwede niyang tawaging mga tagapagmanang katulad niya. Ano po? Pwede pong sa kanyang paglalakad maaaring makasama tayo sa mga magiging tagapagmana. Ano po? Now, imagine ninyo na tayo mula sa bahay na dampa ay titira sa bahay na palasyo. At ang requirements lamang sa bahay na palasyo, gawin ang ipinapagawa sa atin. At ito'y hindi magiging mahirap sa atin. Bakit? Dahil binibigyan tayo ng pangunawa ng anak na maibuhay ang kanyang salita. Now, ang tanong,
Magiging totoo ba tayo sa pagkakaampon sa atin? Ano po? Unang Yohanan chapter 3 verse 2. First John chapter 3 verse 2. Sabi po niya rito, 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Ama. Ngayon, sabi ni John, mga anak tayo ng Ama. Sana nga, ano po? Sana nga. Hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Pero nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Bakit? Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Anong sabi ni John? Hindi pa nahahayag kung ano magiging katulad natin balang araw sa araw na nibigay ang paghuhukom. Pero sabi niya, umaasa si John at umaasa din tayo na pag dumating yung araw na yaon, makikita natin ang ating rabay na makakasama nating titira sa palasyo at kaharian ng Ama na bababa dito sa lupa. At hindi tayo yung nakatingin mula sa malayo na nagngingit-ngit ang ating mga ngipin dahil sinusunog ang ating kaluluwa sa impyerno. Huwag naman sana Sana nga tayo yung sinasabi ni John na umaasa na tayo ay mga magiging takapagmana. Bagamat tayo ay mga tinawag na ampon, pero magiging takapagmana. Dahil sinabi ng Rabay, ang kanyang tatawaging mga kapatid ay ang mga gumaganap sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Kaya sabi dito sa pangalawang Korinto chapter 5 verse 17. Pangalawang Korinto chapter 5 verse 17. Anong magiging gawain ng mga inampon? Ito. Pangalawang Korinto chapter 5 verse 17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Mesyas, meaning nang siya'y matawag na mapili mula sa lahat ng kanyang sambahayan, siya'y binagong nilalang. Ang dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga binago. Anong sabi niya? Sa mga tumanggap ng pagpapalang pananampalataya, sa mga tumawag o sa mga tinawag na inampon, ang sabi ng Apostol Saulo, sila ay mga binagong nilalang. Wow! Pag sinabing binagong nilalang, mga kapatid, yung mga dati nating gawa na hindi pa natin kilala kung sino si Amang Yahweh. Yung mga dati nating pananalita nung hindi pa natin kilala kung sino ang ating Rabbi Yeshua. Yung mga dati nating kaisipan nung hindi pa natin kilala kung anong kautusan ni Amang Yahweh. Sabi ni Apostol Saulo, ito'y binago ng lahat. Meaning, wala nang bakas ang ating nakaraan sa ating buhay sa ngayon. Yung ating pananalita, yung ating mga kaisipan at yung ating mga gawa, ito pong lahat ay binago. Now, tanong ko sa iyo, kapatid, may nagbago ba sa iyo sa pananampalataya? Nabago ba ng pananampalataya ang iyong pananalita? Kung dati magsalita ka parang Armalay. Kung dati-rati ang dali mong magalit. Kung dati-rati lumalabas yung mga imburnal, amoy imburnal sa iyong bunganga dahil sa dami ng mga salitang hindi magaganda. Nagbago na ba, kapatid? Ikaw lang mga kasagot. Yung dati nating kaisipan na walang iniisip kundi magpayaman, ang dati nating kaisipan na walang iniisip kung anong gagawin natin para sa ating sarili, para sa ating mga mahal sa buhay, para sa kanilang ikatatagumpay. Ang lagi nating iniisip noon, tayo, mga asawa, mga pamilya, sila lang iniisip natin before. Nagbago na ba ngayon? At ang nasa puso na natin paano mabibigyang kagalakan ang ating Amang Yahweh at ang ating Rabbi Yeshua.
Yung gawa ng ating mga kamay, nagbago na ba na ang mga gawa nito ngayon ay sa kalooban ng Ama at hindi lang para sa ating mga sarili? Binago na ba ng pananampalataya? O walang pagbabago? Sayang kapatid ang pagkakaampon sa atin. Sayang kapatid ang pagkakatawag na anak sa atin. Tandaan ninyo, ang hindi, anong sabi niya sa ibang mga talata? Kung yung mga tunay na sanga ay hindi pinanatili dahil sa kanilang mga gawa, ikaw pa kaya na idinugtong ay hindi puputulin kung hindi ka rin mamumunga. Ano po? Alam po ninyo, bagamat tayo ay mga sangang idinugtong, kung tayo daw po ay mananatili sa puno, tayo daw po ay mamumunga. Pero kung ang sanga ay hindi mamumunga, nakahalintulad ng mga unang tinanggal na mga sanga, puputulin din daw ikaw na isang inampun. At kapag pinutol ka kapatid, anong sabi niya? Ikaw ay itatapon sa dagat-dagatang apoy at doon na nga ang pagngangalit ng mga ngipin. Huwag naman sana mga kapatid, Huwag naman sana. Palasasin natin ang kwento ng Rabbi. Isaiah chapter 56 verse 5. Isaiah chapter 56 verse 5. Isaiah 56 verse 5. Ito. Dumako naman tayo dito sa lumang tipan. Sabi ng ating amang Yahweh kay Propeta Isaias, yung mga mapipiling tatawaging anak, ito sabi niya, sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa sa mga anak na babae at lalaki. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Now, kanino tong mga to? Sa mga tatawaging mga anak. Sa mga inampun. Sa mga taga-ibang lupa na nakipamayan sa bayang Israel. Ang sabi niya, sila ay bibigyan ko ng pangalan ng higit kaysa sa mga itinuring na anak na dati. Ito ang parte natin mga kapatid ko bilang mga ampun. Mahihigitan daw natin yung mga naunang mga tinanggal na mga anak. Now, ang tanong, gusto ba natin na mabigyan tayo ng pangalang higit sa mga dating mga tinanggal? Gusto ba natin tumira sa looban ng kaharian ng Ama at hindi sa labas? Ano po? At bibigyan tayo ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparang. Ang tanong, gusto kaya natin? Gusto kaya natin na tayo mabigyan ng ganitong pagpapala? Jeremiah chapter 3 verse 19. Jeremiah 3:19, ito pa ang dagdag. Ngunit aking sinabi, paanong ilalagay kita sa gitna ng mga anak? Ikaw daw na ampon. Paano ka daw niya ilalagay sa gitna ng mga anak? At bibigyan kita ng masayang lupain na mainam na mana ng mga hukbo ng mga bansa. At aking sinabi, inyong tatawagin ako ama ko at hindi ka nahihiwalayan pa ng pagsunod sa akin. Darating daw ang araw, sabi ng Ama, na ikaw ay ilalagay ko sa gitna ng mga tinatawag kong mga anak. Bakit? Dahil ikaw ay anak ko rin. Bagamat ikaw ay inampun. Bagamat ikaw ay inampun, tatawagin kitang anak ko rin. At ikaw, sabi niya, tatawagin mo ako, ama ko. Ito ang pagpapala natin, mga kapatid ko. Sa mga hindi itinuring na bayan ng Ama nung una, ay ituturing na bayan niya at the end of the day. Kaya tayo ay pinili mula sa gitna ng mga bansa at gitna ng mga bayan, gitna ng mga pamilya at mga sambahayan. Tayo pinili, mga kapatid ko, para simulan ang ating pananampalataya.
Kaya sana huwag masayang ang panahon na pagkakapili sa atin. Dahil kung hindi ito mangyayari sa ating panahon, baka maghanap uli ang Ama ng kanyang pipiliin sa mga susunod na panahon. Huwag naman sana. Naway magsimula sa ating panahon ng pagkapili sa atin para mabigyan din ng pagkakataon ng ating mga anak na susunod sa ating mga hakbang. Ano po? At sa ating mga pananampalataya, manahin ng ating mga anak ang tunay na pagsunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Makita ng ating mga anak kung paano natin pinapahalagahan ang ating pananampalataya. Dahil napakahirap na ang ating mga anak ay magsumbat sa atin na sasabihin nila sa atin, paano niyong sasabihin na kayo'y may pananampalataya pero hindi naman ninyo ito ibinubuhay? Sinabi ninyo na ipangingili ng araw ng pagsamba pero nasaan kayo pag araw ng pagsamba? Kayo nasa hanap buhay. Kapatid ko, paano mo ipapaliwanag ito sa anak mo na siyang magmamana ng pananampalataya? Hindi kaya sila mawalan ng pag-asa? At sabihin hindi totoo ang ating pananampalataya? Totoo si Amang Yahweh. Tayo ang hindi nagiging totoo sa ating pagsunod. Ano po? Huwag naman sana. Efeso chapter 1 verse 11. Efeso chapter 1 verse 11. Ito. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Ulitin ko, ang Rabay ang namili sa atin. Itinalaga niya tayo, bagamat tayo'y inampon. Bagamat tayo'y ampon, itinalaga niya tayo. Verse 12, upang tayo'y maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian. Ulitin ko uli. Pinili tayo sa lahat ng sangbahayan ng ating mga magulang na magkaroon ng pananampalataya at pangunawa. Tayo'y itinuring na mga anak bagamat tayo ampon. Pero para saan? Para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya kung inaakala natin na tayo'y pinili para gawin ang ating kalooban, nagkakamali po tayo ng pangunawa. Dahil kung tayo'y pinili din lamang para gawin ang ating kalooban, abay mga kapatid ko, sayang ang pagkakapili sa atin. Matutulad tayo sa mga naunang pinili na maging anak. Piniling unang mga lingkod. Pero at the end of the day, ano po? Hindi nila ibinuhay ang salitang kanilang narinig. Hindi nila ibinuhay ang pagpapalang kanilang nakita. Huwag naman sana, ulit-ulitin natin, ang Biblia ay nasulat para sa ating ikatututo. Ano po? Ang Biblia ay nasulat para sa ating ikatututo. Tayo'y nagsisiasa ng una, kailan? Sa ating Rabay Yeshua HaMashiach. Na sa Kanya'y kayo rin naman, sabi ni Saulo, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng mabuting balita ng inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya. Kayo'y tinatakan ng banal na Espiritu na ipinangako. At, verse 14, na siyang patutuo sa ating mana hanggang kailan? Hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Ama para saan uli? Sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Lahat ng ating mga gawa, lahat ng ating pagkapili, lahat ng mga ipinapangako sa atin para saan? Para sa kaluwalhatian ng Ama at ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kung mapapansin po ninyo, wala rito yung ating sarili. Wala rito yung kapakanan, yung pagsusumikap natin na mabigyan ng mabuting buhay ang ating mga anak. Wala rito yung pagsusumikap natin. Ano po? Na tayo makapagpatayo ng malalaking bahay. Wala rito yung pagsusumikap natin na iahon ang ating sarili sa kahirapan. Wala po rito sa kwento. Wala po rito sa kwento. Dahil ang mga bagay pong ito ay para lamang sa buhay na ito, just on this life. Ang ating mga pinag-aralan sa kolehiyo, diploma, dito lang po in this life. Yung mga pera natin sa bangko, dito lang in this life.
Yung mga pinatayo nating mansyon, binili nating mga ari-arian, only dito lamang po in this life. At hindi po yan kasukatan para tayo tawaging kapatid ng ating rabay. Hindi po itong mga naipundar natin dito sa lupa ang kasukatan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan balang araw sa araw ng paghuhukom. Kung kayo nakakaunawa doon sa mga sinulat ni Solomon, ang sabi niya, ang lahat na mga gawa ng tao dito sa ilalim ng araw, sabi ni Solomon, walang kabuluhan. Nauulitin ko, hindi ko sinasabi na pabayaan ninyong inyong mga anak. Hindi ko sinasabi na pabayaan ninyong inyong pamilya. Ang sinasabi ng ating rabay, alalahanin natin ang ating ama at ang ating rabay sa lahat ng ating mga gawa. Bago natin ipikit ang ating mga mata, itanong natin sa ating sarili, ginawa ba natin ang ating magagawa para sa pananampalataya? O sinasabi natin sa ating sarili, bahala na si Amang Yahweh, bahala na ang ating rabay. Pag ganyan po ang kasagutan ninyo, pag ganitong kasagutan natin, alam natin sa ating sarili, nagkukulan tayo. Balikan natin ang kwento ni Daniel. Anong sabi ng sulat doon sa wall? Balikan niyo ang kwento ni Daniel. Anong sabi ng sulat sa wall? Many, many tikel. Yun ang sabi sa sulat sa wall. Alam niyo po ano ibig sabihin nun? Balikan natin ang kwento. Many, many tikel. Anong sabi po niya? Tinimbang ka. Tinimbang ka. Now, sinabi po ba niyang wala tayong bigat? Hindi po. Tinimbang ka, sabi nung sulat. At anong kasagutan? Ikaw ay napatunayang kulang. Kaya sa gabing ito, sabi niya, ibibigay ang iyong kaharian sa Medo at Persia. Father, ya forbid. Bago natin ipikit ang ating mga mata, sabihin sa atin, anak, tinimbang kita, ngunit kulang. Huwag naman sana. Alam po ninyo, habang naririnig natin ang aral, mayroon pa tayong pagkakataon para itama ang ating mga pagkakamali, to redeem ourselves. Yes! Binibigyan tayo ng Ama kung bakit ganito ang aral niya, to give us time to redeem ourselves. Dahil buhay pa po tayo. May lakas pa po tayo para magsilbi kay Amang Yahweh. Sabi nga sa talata ni Solomon, huwag nating hintayin na hindi na natin mahilang ating mga kumot, na hindi na natin manamnam ang mga pagkain. At sasabihin natin, magsisilbi ako kay Amang Yahweh. Kapatid ko, paano ka papakikinabangan ng Ama kung hindi ka man lamang makapagsermon? Paano ka papakikinabangan ng Ama kung hindi ka man lamang makapagsalita ng kanyang salita? Paano ka pakikinabangan ng Ama kung ikaw ay nakaratay na sa banig at wala ka ng lakas para bumangon at pangasaba at igawin ang kanyang kalooban? It's too late, mga kapatid ko. It's too late. Hosea chapter 1. Ang mga anak natin mananatili. Ano po? Ang mga anak natin mabubuhay sila sa kanilang panahon. Ikaw, kapatid ko, kung nabibilang ng araw mo, parang awa mo, balikan mo ang aral. At ikaw makakasagot kung anong pagsisilbi ang gagawin mo kay Amang Yahweh. Yung kasukatan mo na magagawa mo para sa Kanya, yun ang bigay mo. Dahil tayo ay magkakaiba ng sukat. Ano po? Hosea chapter 1 verse 10. Gayunmay ang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging parang buhangin sa dagat na hindi matatakal o mabibilang man. At mangyayari na sa dagong pagsabihan sa kanila, kayo'y hindi aking bayan. Tayo ba yung mga sinabi niyang hindi bayan? Yes. Tayo mga nakikipamayan. Tayo yung mga dayuhan. Pero anong sasabihin niya? Sasabihin sa kanila, kayo'y mga anak ng buhay na Elohim. Para sa akin ito. Panahon ni Hosea, hindi pa nasusulat ang bagong tipan sa atin. Ibinibigay ang prophecy na ito para sa mga tatawaging mga anak na mga ampon. Tayo ito. Tayo ito. Ano po? Kaya sayang ang pagkakapili sa atin kung wala tayong ginagawa sa ating panahon. Ano po?
Pangalawang Pedro chapter 1 verse 4. Tandaan natin ang mga bagay na ito mga kapatid. Ito ipinangako sa atin. Pero balikan natin ang kwento ng Rabay kanina. Ang mga gumaganap sa kalooban ng aking Ama ay siyang tatawaging aking mga ina at ang aking mga kapatid na lalaki at babae. Sila ang tatawaging mga anak ng Ama. Pangalawang Pedro chapter 1 verse 4. Na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Now, anong pinakamahalagang pangako na nauunawaan natin? Na ang mga anak ay titira sa kanyang kaharian balang araw at magiging tagapagmana ng kanyang pagpapalang buhay na walang hanggan. Yun ang napakahalagang pangako. Ano po? Pangalawang Pedro 1:4. Upang sa pamamagitan ng mga ito, upang sa pangako na ipinaunawa sa atin, ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Ama, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Ang sinasabi dito ni Pedro, mayroon tayong pag-asa na pinangahawakan. Na anuman yung kalalagyan natin sa buhay na ito in this life, tayo man po'y naghihirap, tayo man po'y may mga bagabag, tayo man po'y umiiyak, tayo man po'y may mga sakit. This life, sabi niya, maglalaho. Pero dahil sa ipinangako sa atin na buhay na walang hanggan, yun ang pag-asa daw natin, na hindi natin i-give up ang pananampalataya. Yun ang pangako sa atin. Kaya kayo mga kapatid ko, anuman ang inyong kalalagyan sa buhay, no? Ano po? Gagawin ng asimilya ng Ama na matulungan ang bawat kanyang matutulungan. Gagawin ng lahat para manatili ang inyong pananampalataya. Pero kayo sa inyong sarili, kayo mismo magsabi sa inyong sarili na hindi kayo mag-give up at hindi ang buhay na ito ang magiging dahilan para talikuran yung pananampalataya. Ano man ang mangyari sa atin, sakit, hirap, pasakit, gutom, ang dumating sa atin, mananatili sana ang pananampalataya. Mamamatay tayo in this life. Tayo man ay mamatay na dilat ang mata o mamatay na nasa palasyo sa buhay na ito, mga kapatid ko, hindi matatawaran ng pag-asa na ibibigay sa atin sa buhay na walang hanggan kung tayo mananatili sa ating pananampalataya. Ano po? Pangalawang Korinto chapter 6. Pangalawang Korinto chapter 6 verse 17 and 18. Kaya nga, mga kapatid, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ni Mang Yahweh, meaning sa mga gumagawa ng masama. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Huwag tayong gumawa ng kasalanan. Huwag tayong mamuhay sa karumihan. Huwag tayong mag-isip ng pagsalangsang. Pangalawang Korinto chapter 6 verse 17 and 18. Magsilayo kayo, sabi ni Mang Yahweh, sa mga bagay na marumi. Magsilayo kayo sa mga bagay na makasalanan. Magsilayo kayo sa paggawa ng masama. At ako sa inyo'y magiging inyong ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ni Mang Yahweh na mga pangyarihan sa lahat. Magsilayo kayo, sabi niya. Huwag niyong lapitan ng masama. Huwag niyong gawin ng marumi. Manatili tayo sa pagpapalang kabutihan ng ating Rabay at ng ating Amang Yahweh. Roma, chapter 3, no, not Roma. Unang John, chapter 5, verse 1. 1 John, chapter 5, verse 1. 1 John, chapter 5, verse 1. Ang sino mang nananampalataya na si Yahshua ay siyang Mesyas ay ipinanganak ng Ama. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niya. Sa mga nananampalataya na ang ating Rabay ang siyang manunubos, na siyang sinasabi sa ibang kasulatan, na kung ating tatalikuran ng ating Rabay,
na siyang namatay sa tulos na tanging paraan para makarating sa kaharian ng Ama. Anong sabi po niya sa aklat ng Hebreo? Wala nang haing natitira at imposible ang magbalik loob. At kung tayo daw ay nananampalataya ng ating rabay ang siyang manunubos, therefore nananampalataya din naman tayo doon sa nanganak sa Kanya, sa ating Amang Yahweh. Kaya tayo po'y napakapalad na maunawaan natin ang kwento ng ating Rabay Yeshua. Kung bakit siya ipinadala dito sa lupa, kung bakit siya namatay sa tulos, at kung bakit tayo ay tinatawag na mga ampon. Unang Korinto, chapter 1, verse 30. Unang Korinto, chapter 1, verse 30. Ito pa ang dagdag. Unang Korinto, chapter 1, verse 30. Datapwat sa Kanya, meaning sa Rabay, kayo'y nangasa kay Mesyas, Yeshua, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Ama, at katwiran, at kabanalan, at katubusan. Now, sino daw nagbibigay sa atin ng karunungan, ng katwiran, at ng katubusan, at kabanalan? Ang ating Rabay Yeshua. Kinikilala natin ang ating Rabay na namatay sa tulos para sa atin. Kinikilala natin ang ating Rabay ng kanyang banal na espiritu ay binigay niya para sa atin. Kinikilala natin na sinusunod natin ang ating Rabay dahil tayo kanyang mga lingkod. Kinikilala natin na ang ating Rabay ay nabuhay para sa atin at ibinubuhay din naman natin ang kanyang buhay sa atin. Diyan natutukoy kung tayo nga ay totoong mga tatawaging mga anak, totoong tawaging mga kapatid ng Rabay, at totoong mga ampon. Ano po? Dahil kung hindi, abay mga kapatid ko, sayang ang pagkakasabi ng Rabay sa John na tayo'y kanyang pinili, bagamat hindi natin siya pinili. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Efeso chapter 4 verse 22. Malapit na po. Efeso chapter 4 verse 22. Romans, Ephesians. Efeso 4:22. At inyong iwan, mga kapatid, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao. Now, kanina, inulit na ito, na yung dating pagkatao, yung dating pananalita, yung dating kaisipan, yung dating mga gawa, lahat binago. Sabi uli dito sa Efeso, na ang dating pagkatao sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ay inyong iwan. Ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya. Sana wala akong mababalitaan na tayo gumagawa muli. Muli, sabi ko dahil ito ibinuhay natin noong una. Kaya alam niyo po, kapag kayo po gumagawa at patuloy na gumagawa ng kamalian, ay may makakarinig po kayo ng message sa akin. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, baka pwede tayong mag-usap. Ano po? Pag kayo nakatanggap ng message na gano'n sa akin, parang mayroon tayong mahabang pag-uusapan. Hindi ko kayo pinapakailaman sa buhay, mga kapatid ko. Ang sa akin bilang inyong kapatid sa pananampalataya ay papaalalahanan kayo na baka kayo ay nalilihis ng landas. Dahil sabi nga, tayo ay bantay ng ating mga kapatid. Tayong lahat po, hindi lang ako, kundi tayo ay bantay ng bawat kapatid. Dahil kung ako din ay makikita niyo na may ginagawang masama, ako din naman ay aasa na mayroong magre-reply, magme-message sa akin na, kapatid, pwede ba tayong mag-usap? Salamat kung kayo ay makaalala na sabihin sa akin kung ako po'y nakita niyong gumawa ng kamalian. Ano po? Tayo po'y magkakapatid. Colossus, chapter 3, verse 9. Colossus, chapter 3, verse 9. Huwag kayong mangagbulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Huwag daw tayong magbulaan, huwag tayong magsinungalingan, huwag tayong anong tawag dito, maglihiman. Tayo mismo magkakapatid, naglilihiman.
Bagamat nakita ka na, sinasabi mo pa sa kapatid mo na hindi totoo. Napatunayan na nga na ginagawa mo ito, sasabihin mo pa rin, hindi totoo kapatid. Huwag naman sana. Ano? Verse 10, at kayo'y magbihis ng binagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. Na nagbabago daw tayo ng mga pananalita, gawa at kaisipan na ayon kanino? Doon sa larawan na lumalang sa atin. Now, sino daw ang lumalang sa atin? Balikan natin ng Genesis. Ang tao ay ginawa kanino? Ayon sa wangis. Nino? Ng Elohim. Kaya tayo po ay nilikha mula sa wangis ng Elohim. Kaya ini-expect tayo na tayo ay gumawa ayon sa gawa ng Elohim dahil tayo tinatawag na mga anak. Ano po? Galatians chapter 5 verse 16. Galatians 5:16. Sinasabi ko nga, mga kapatid, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at huwag gagawin ang mga pita ng laman. Huwag daw nating isipin mula rito na gawin natin ang sinasalita ng ating kaisipan. Dahil alam natin ang kwento. Ang kaisipan ito na hindi sa ilalim ng banal na Espiritu ay walang gawang mabuti. Ano po? Kaya talasasin natin ang ating mga ginagawa. Tingnan natin kung ito ayon sa salitang ating narinig at nabasa. Kung ito ba'y ayon sa pagkakatawag sa atin bilang mga ampon, na bagamat mga ampon ay tinatawag namang mga anak. Ano po? Kaya dito sa chapter 14 verse 2 ng John chapter 14 verse 2. Ito ang sabi ni John. Huling talata na natin ito. John chapter 14 verse 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Ang rabay nagsasalita nito para sa mga anak at para sa mga ampon. Ano po? Pero sila'y tinatawag na ring anak. Sinabi, anong ulitin ko? Sa bahay ng aking ama, sabi ng rabay, ay maraming silid. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Rabbi Yeshua, bumalik ka. At naway kasama kami sa tatanggapin mong mga kapatid na ipinangako mong magmamana ng ipinaghanda mong silid. Ano sabi niya? At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda na ng kalalagyan, sabi niya, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, ay kayo naman ay dumuon. At saan ito mga kapatid? Sa kaharian ng ating amang nasa langit, nabababa dito sa lupa. Katulad ng sinabi ng Apostol Saulo, hindi pa naipamulat sa kaisipan ng tao o narinig ng kanyang mga tenga kung ano ang ganda, ang karektan at kagandahan ng mga bagay na inihahanda ng Ama para kanino? Sa mga pinili. Sa mga pinili na tatawaging mga anak at mga tagapagmana. Tayo yun mga kapatid ko. Bagamat tayo ay hindi mula sa dugo ni Abraham, bagamat tayo ay mula sa mga nakikipamayan at mga dayuhan, tayo ay tinawag na mga ampon. Pinili ng rabay, inampun ng Ama, at dahil sa pagkakaampon, hawak-hawak natin ang tatak bilang anak din ng Elohim at bilang tagapagmanang kasama ng rabay. Kaya, ang sabi ng rabay, sino ang tatawagin kong ina at sino ang tatawagin kong mga kapatid? Ang mga ampon na tatawaging mga anak na siyang gumaganap sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong ina, ang siya kong kapatid na babae at siya kong kapatid na lalaki. Hallelujah.
Mga kapatid, ito po ang aral ng Rabay. At ako po ay nananampalataya na sa narinig po natin, lalo pong nagtumibay ang ating pagkakatawag sa atin bilang ampon. Bagamat dahil tayo ampon, tayo at the end of the day, ay tatawaging mga anak kung mananatili tayo sa pagkapili sa atin at gagawin ang kalooban ng Ama para sa ating buhay na walang hanggan balang araw sa ikaduluwalhati ng ating Amang Yahweh at ng ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po mga kapatid. Mabuhay ang ating Amang Yahweh. Mabuhay ang ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Magandang gabi po at Shabbat Shalom. Hallelujah.